So, what's up mga kaasid? Andito naman si Cardo Talisay mga kaasid. Mag-share na naman tayo ng mga tungkol sa bakit tayo natitrigger sa mga nakapagpa-trigger sa ating anxiety mga kaasid. So, kadarating lang natin galing tayo ng trabaho dito sa palengke mga kaasid. Pauwi natin katapos kumain tayo. Yun mga kaasid, bago ko muna sabihin sa inyo kung ano yung mga nagpapatrigger sa ating anxiety o sa inyong anxiety para maka-overcome nyo na rin yung anxiety. I-share ko sa inyo mga ano yung nagpapatrigger. Ito muna pala yung yung kalakasan ng acid reflux ko, papakita ko yung picture ko. Tsaka yung malakas pa yung anxiety natin mga kaasid. Bali, ito siya mga kaasid. So ito yung time na malakas yung anxiety natin at yung time na hirap ako niyan mga ka-acid. Sobrang hirap niyan yung time na yan. So ngayon, talakayan na natin itong nagpapatrigger sa ating anxiety mga ka-acid para ma-overcome nyo na yung anxiety nyo. Ito, dapat nyong malaman to mga ka-acid. Ito, sasabihin ko sa inyo, yung number 1 dito, pag nanonood ka ng mga ng mga patayan, yan, malakas ang anxiety yan, nakakapagpalakas ng anxiety yan, nakaka-trigger yan. Talagang matitrigger ka kasi patayan yan eh. Talagang matitrigger ka, may isip mo, ikaw na naman. Parang ikaw na yung susunod, parang ganun yan. Kaya malulungkot ka na naman. Malulungkot ka. Basta papasok talaga sa isip mo yan na ganun ang kasunod yan. Kaya mahirap manood-nood ng mga patayan. Yan, mahirap yan mga ka-acid. Talagang nangyari din talaga sa akin yan. Talagang mahirap pag nanonood ka ng mga ganyan. Panoorin mo mga comedy. Pero kung okay na yung anxiety mo, overcome mo na, wala nang problema kahit manood ka ng mga patayan dyan. Pero pagka malakas pa yung anxiety mo, iwasan mo manood ng mga ganyan, mga movie na ganyan, mga patayan, iyakan. Kailangan mga comedy. Mga comedy, tapos puro positive. Yan ang mga panoorin mo. Para hindi mag-trigger yung anxiety mo. Tapos, yung may nakikita ka na nalalaman na may namamatay. Yan, mahirap din yan. Nakapagpa-trigger din yan sa kung nakapagpalakas ng anxiety yan. May nakita ka na may namatay. Kaya nalaman mo, yung mga kakilala mo namatay. Malakas yan, sobrang lakas yan. Sobrang lakas yan na makapag-trigger sa iyong anxiety. Yan naman ang kailangan mo ma-overcome yung mga ganyan, yung ma-overcome yan sa anxiety mo. Yung pangatlo, yung papa-trigger din sa anxiety ko dati, yung may mga marites na nagsasabing may iba ka ng sakit. Yan. May mga ganun, may mga nagsasabi, may iba ka ng sakit, ganyan ka, baka may gallbladder ka, mga ganyan, may sakit ka sa puso. Siyempre, marami kasi yun eh. Maraming sintomas talaga pag may acid reflux ka, kaya mahirap magka-anxiety ka talaga. Tapos, yun, halos lahat ng sakit, maano mo, siyempre, yung mga marites, pag ganyan, sasabihin na ganyan. Tapos, lalo na pag hindi ka pa nakapagpa-ultrasound, hindi ka pa nakapagpa-check ng buong, ang katawan mo. Nagpa-blood chem ka. Ayan, malakas yan sa pagpa-trigger sa iyong anxiety. Meron ako dito na may kakilala ako na dati malakas pa yung anxiety natin tsaka acid reflux. Talagang kasi gumaganon na yung ko yun mga ka-acid. Ang pakiramdam ko gumaganon na yung ulo ko nun. Pero ako normal ako na ganyan lang ako, pero yung pakiramdam ko gumaganyan, sobrang lakas yun. Sobrang lakas ng pitik. Siyempre ako
ano na ako yun, litong-lito. Litong-lito kung ano ba yung nararamdaman ko. Ganun. Ano ba yung pakiramdam na to? Wala akong mapagsabihan. Wala akong ano ba? Wala ba akong ano? Kasi siyempre, kailangan doktor lang talaga yung pagsasabihan mo mga ganun kasi sila nakakalam nun. Ngayon, medyo ang lakad-lakad dito sa amin. May isang ano, may malayo-layo din dito sa bahay namin. Medyo nakapagkwentuhan ako dun sa isang medyo may edad na rin. Medyo matanda na rin. Sabi ko, boss, sabi ko gano'n. Ano, kasi sabi ko, bakit ganun, gumaganon-ganon yung ulo ko. Sabi ko, ano na kaya itong pakiramdam ko. Sabi ko gano'n. Sabi niya, baka parehas tayo ng sakit niyan. Ganyan din ako dati. Sabi niya gano'n. Sabi ko, ano pong sakit ito? Sabi niya, ako, inaoperahan ako dito. Sa banda sa tiyan yan. Sabi niya, yung mga, ano yan, yung mga, ano pala tayo, mahilig sa mga mantika, mahilig, nabubuo pala yan, sabi niya, sa tiyan natin, namumuo yan. Ngayon, pag namuo yan, magiging parang bato yan, sabi niya sa akin. Yun, tinanggal sa akin yun, sabi niya gano'n. Siyempre ako, pakiramdam ko ng mga ka-acid, lakas ng anxiety ko pa nun. Sobrang lakas lalo, siyempre, lalong nervous ako, siyempre, ikaw baga naman, operahan ka eh. Pre, lalo kang kakabahan pag operahan ka na. Pre, iba na yun, ibang usapan na yun, pag opera na eh. Sabi ko, hindi pa ako, yung time na yun, hindi pa tayo nagpapa-ultrasound. Bale, pa-check up lang ako ng pa-check up sa mga doktor lang, wala pa akong, pero nagpa-blood chem na ako ng time na yun. Yun nga, yung sinabi doon na mataas yung acid ko. Tapos, yun nga, siyempre ako naman, natakot ako. Siyempre, yung time na yun, talagang grabe yung takot natin nun. Siyempre, wala tayong kalam-alam dun eh. Bigla lang gumanong-ganon yung pakiramdam ko. Kinabahan na ako yun. Lumakas yung tibok ng puso natin. Lumakas yung tibok ng puso ko. Kinabahan tayo eh. Siyempre, pag mga ganong usapan na, talagang kakabahan ka. Pero pag nakontrol mo na yung anxiety na yan, wala na sa'yo yan. Wala ka ng kaba. Wala na sa yung parang normal na sa'yo. Normal sa'yo yung ginagawa mo, parang ganun. Yun nga, mga ka-acid. Hanggang sabi niya sa akin sabi na matanda na magpa-check up ka, magpa-ultrasound ka. Sabi niya ganun, para malaman na yun kung ano yung sakit mo. Kasi sa akin, operahan ako, sabi niya. Di yun, hanggang lumakas din yung anxiety natin. Lumakas din siya. Pero ngayon, nakontrol na natin siya. Kontrolado na, gumaling na tayo sa anxiety. Yun mga ka-acid, yun lang i-share ko sa inyo. Sa mga nahirapan sa acid reflux, lahat ng mga sintomas, nandyan lang talaga yung mga sintomas na yan. Halos lahat ng sintomas, nandyan talaga yan. Talagang nahirap yan. Talagang pinagdaanan ko yan. Napakahirap. Pero alam ko kaya nyo rin yan mga ka-acid. Lalo na yung mga bagong nagkaka-acid reflux pa lang. Nasa ospital. Nasa ospital kayo, magdasal kayo dun. Yun mga ka-acid. Hanggang dito na lang. Yun lang ng mga nagpapatrigger sa acid reflux. Susunod, puro tawanan na tayo. Ayun na yung mga vlog ko para masaya na. Kasi mahirap pag puro lungkot na lang tayo mga ka-acid. Kaya mag-ingat kayo. And God bless. Andito lang si Cardo Talisay mga ka-acid. Para sa gabay sa acid reflux anxiety. Ingat po kayo.